Kabanata 17. Si Laura at ang matamis na pag-iibigan. Saknong 274 hanggang 304. Habang nagpupulong sina Florante, Duke Briseo at Haring Linceo hinggil sa balak na pagtulong sa Crotona, biglang dumating sa bulwagan si Prinsesa Laura, ang kaisa-isang anak ng hari. Unang sulyap pa lamang ay agad nang nabigani si Florante sa taglay na karikitan ng prinsesa. Animoy nahinto ang kanyang mundo at tuluyang napukaw ang damdamin niyang noon ay nakatuon pa sa pagluluksa at tungkulin. Simula sa araw na iyon, hindi na nawaglit sa isip niya si Laura. Isang damdaming bago at masalimuot na hindi niya agad maunawaan. Sa loob ng 3 araw na kasayahan na inihandog ng kaharian bilang pagpupugay sa pagtanggap ni Florante sa tungkuling pakikidigma, si Laura ang naging laman ng kanyang puso at isipan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila siya'y nabihag sa isang sulyap pa lamang, at labis siyang nabahala sa pagsulpot ng damdaming ito sa gitna ng isang mahalagang misyon. Gayunman, sa kanyang paniniwala, ang dalaga ay may busilak na kalooban at hindi kayang gumawa ng pagtataksil. Ipinagtanggol pa ni Florante si Laura kay Aladdin, na noon ay tahimik na nakikinig sa kanyang pagbabahagi ng alaala. Buo ang pananalig ni Florante na ang prinsesa ay tapat, marangal, at hindi kailanman magpapadala sa panlilinlang. Habang ipinagpapatuloy ang kanyang kwento, inamin ni Florante kay Aladdin na tuluyan nang nabihag ng pag-ibig ang kanyang puso. Isang damdaming dati itinatalaga lamang niya sa kanyang yumaong inang si Prinsesa Floresca. Ikinwento rin niya ang kanilang huling pagkikita ni Laura bago siya tumulak patungong Crotona upang pamunuan ang labanan. Sa pagkakataong iyon, isinawalat niya kay Laura ang kanyang wagas na damdamin. Bagaman hindi tuwirang tumugon ang prinsesa, ang tahimik na pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata ay nagsilbing malinaw na sagot kay Florante. Sa kanyang puso, ito'y tanda ng pag-ibig na walang salitang binigkas, ngunit dama sa kaibuturan ng pagkatao. Naging malaking bahagi ng inspirasyon ni Florante si Laura sa gitna ng kaguluhan sa Crotona. Ang alaala ng prinsesa ang nagsilbing liwanag sa kanyang mga gabi ng pag-aalala at lakas sa kanyang mga sandali ng paghihina. Pagdating nila sa Crotona, nasaksihan ni Florante ang labis sa kapinsalang dulot ng pananakop, ang pagwasak ng kabahayan, pagkasunog ng mga simbahan, at pagkamatay ng maraming inosente. Gayunman, hindi siya nagpatinag. Matapang niyang pinamunuan ang hukbo sa loob lamang ng 5 oras na sagupaan ay natalo nila si General Osmalik at ang hukbo nitong Moro. Isang dakilang takumpay na nagpamala sa kanyang husay at katapangan sa unang pagkakataon bilang general. Nagupuan kami saka nagpanayam ng bala-balikit may halagang bagay. Nang sasalitin ko ang pinagdaanan sa bayang Atenas na pinanggalingan. Pamimitak at kusang nagsabog ng ningning ang talang kaagaw ni Venus. Anaki ay bagong umahon sa bubog, buhok na naglugay sa perlas na batok. Tuwang pangalawa kung hindi man langit ang tinatapon ng mahinhing titig, o ang luwalhating buko ng ninibig, pain ni Cupidong walang madakip. Liwanag ng mukha'y walang pinag-ibahan kay Febo kung anyong bagong sumisilang. Katawang butihin ay timbang na timbang at mistulang ayon sa hinhin ng asal.
Sa kaligayahay ang nakaayos bulaklak na bagong winahi ng hamog. Ano pat sino mang palaring manood, patay o himala kung hindi umirog. Ito ay silara na ikinasisira ng pag-iisip ko tuwing magunita. At dahil ng tanang himutok at luha, itinutunog ko sa pagsasalita. Nilinse yung haring napahamak at kinabukasan ng aking pagliyag. Bakit itinulot langit na mataas na mapanood ko kung di ako dapat? O haring Linseo, kung di mo pinilit, nasa salita ay natin makipanig. Ang buhay ko hindi nagkasakit. Ngayong pinagliluhan ng anak mong ibig. Hindi. Katutukot si Laura'y di taksil. Aywan ko kung ano't lumimot sa akin. Ang palad ko siyang alipusta't linsil. Dila ang magtamo ng tuwa sa giliw. Makakakapit kaya ang gawang magsukab sa pinakamayaman ng langit sa dilag? Kagandahay bakit di makapagkalag ng pagkakapatid sa malilong lakad? Nalalagay kay ang mga tuwirin sa laot ng madlang sukat ipagtaksil. Dili ang dangal mong dapat na lingapin. Mahigpit sa walang kagandahat ningning? Ito ay hamak pa bagang sumansala ng karupukan mo at gawaing masama? Kung ano ang taas ng pagkadakila, siya ring lagapak naman kung marapa. O bunying gererong naawa sa akin. Pagsilang na niyong nabagong bituin. Sa pagkakakita ko'y sabay ang pagiliw. Inagaw ang pusong sa ina ko'y hain. Ano pat ang luha sa matay na nagos ng pagkaulila sa ina kong irog, na tungkol sa sintat puso'y nangilabot. Baka di marapat sa gayong alindog. Hindi ko makita ang patas na wika sa kaguluhan ko't pagkawalang diwa. Lang makaumpok na'y ang aking salita. Anhing mang tuwirin ay nagkakalis siya. Ang malutas yaong pagsasalitaan ay wala na akong kamahadlikaan. Kaluluwa'y gulot, puso'y nadadarama. Sa ningas ng sintang bago ko natikman. 3 araw noong pininging ng hari sa Palasyo Real na sa Mayay Bunyi, ay di nakausap ang punong pighati at inaasahang iluluwalhati. Dito ko natikman ang lalong hinagpis, higit sa dalitang naunang tiniis, at hinulaan ko ang lahat ng sakit kung sa kahirapang mula sa pag-ibig. Salamat at noong kinabukasan, hukbok ko'y lalakad sa kroton ng bayan. Sandaling pinalad na nakapanayam, prinsesang bumihag ni ring katauhan. Ipinahayag ko ng wikang mairog, ng buntong hininga, luha at himutok. Ang matinding sintang ikinaluluhod, magpahanggang ngayon ay buhay kong kapus. Ang pusong matibay ng himalang dikit, nahambal sa aking malumbay na hibik. Dangat ang kanyang katutubong bait ay humadlang, di sinta ko'y nabihis. Ngunit kung ang oo'y di man lang binitiwan, naliwanagan din sintang nadidimlan.
at sa pagpanaw ko ay pinabaunan ng may hiyang perlas na sa matay nukal. Dumating ang bukas ng aking pag-alis. Sino ang sasayod ng bumugsong sakit? Dini sa puso ko'y aliw ang hinagpis na hindi nagtimo ng kanyang kalis. May sakit pa kayang lalalo ng tindi sa sumisintay mawalay sa kasi? Guni-guni lamang di na ang mangyari. Sukat ikalugmok ng pusong bayani. O nangag-aalay ng mabagong suob sa dakilang altar ng Kupidong Diyos. Sa dusa ko'y kayo ang nakatatarok niyong mangulila sa laura kong irog. At kung di sa luhang pabaon sa akin, namatay na muna bago ko naatim. Dusang di lumikat hanggang sa dumating sa bayang Krotonang kubkob ng hilahil. Utay lulugso na sa bayong madalas ng mga makinang talagang pangwalat. Siyang paglusubkot ng hukbong akibat, ginipit ang tigmaang kumubkob sa syudad. Dito'y ang masidhing lubhang kamatayan at parka at tropos ay nagdadamdam pagal sa paggapas nila at pagkitil ng buhay nang nanghihingaloy sa dugo'y naglutang. Makita ng piling General Osmalik ang aking marahas na pamimiyapis. 7 susong hanay sa dulo ng kalis, winahi ng tabak ng ako'y masapit. Sa kaliwat kanan niya'y nalaglag mga soldados kong pawang mararahas. Lumapit sa akin, matay na ninikas. Halika, anyat, kita ang maglamas. 5 oras kaming hindi naghiwalay hanggang sa nahapo ang bato ng tapang. Nagluksa ang langit ng aking mapatay habag sa gererong sa mundo'y tinakhan. At iyan ang nilalaman ng ating Kabanata 17. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Ursula Shania Jen M. Pinipresenta ang aking performance task sa Pilipino.